Problem lang, hindi ko naman pwede downloadan ng Bolt kasi wala naman nang nagda-download ng ganun ngayon. Oo. Kaya ayun, ginawan ko siya ng Twitter. Gusto ko naman, pre. Ayun, pagod, pre. Ayun muna pala natin yung intro. Okay. Lagi na lang ganito problema natin. Welcome back, guys. Welcome back, guys. Sa aming podcast. This is Clocked Out with J. With J and CJ. Alam ko, pinractice na natin to. Ito. Clocked Out with J. And CJ. Bes na tayo nagkamali. Pang ilang episode na to, pre? Pang-apat. Pero isa pa lang yung matino. Apat, pre. Isipin mo. Halos 1 month tayo nagpa-podcast. Ay, oo nga. Ay, 1 month tayo. Bilis Apat na recordings. Panis. Easy na. Meron kaming bagong release na episodes every Friday night, 7 o'clock p.m. Dito lang sa Spotify. Wala pa YouTube. Nahiya pa ako sa inyo eh. Pangit kasi ko. Mayroon pag pangit, ayaw magpakita sa camera eh. Share lang namin. Galing kasi kami ngayon sa sa tattoo artist. Meron akong bagong tattoo. Meron din bagong tattoo si J. Hey. Yan nyo. Comment nyo. Pakita namin sa inyo. Hindi alam ng magulang niya na meron na siyang bagong tattoo. Hindi nga nila alam yung luma eh. Yung tattoo nga pala is Dark Magician. Hey. Napakaangas tol. Angas nga. Yung sa akin naman. Ano yung tattoo? Play button. Triangle lang. Triangle. Ano mo meaning ng triangle mo? Stability. Hindi ka kasi mahilig sa math. Sorry na, bubukoy. Para sa ating unang tanong, what is the question of the week? Question of the week galing kay username Jankin sa Reddit. What's a petty reason you were bullied for during elementary or high school? What's it? I said. Siya daw. Nabully ako dahil lang sa hindi Jansport yung bag ko. This is year 2012. 2012 dahil lang sa bag. Uso yung Jansport nun eh. Wala, body ka ata. Hindi ka naka-Jansport. Hindi ako Jansport. Hindi ako kasama sa mga cool kid eh. Uy, yung yung bag ko yung yung plastic. Hindi, plastic. Yung libre yung binibigay ni Mayor, gano'n. Kago yun. Tawag dito, hype yun. Kita mo, ilan kayong meron nun, uso yun eh. Either Hawk or Jansport lang yun. Yung bag mo? Hindi, sila. Ala ko, yaman na ito. Nag-ano nga ako eh. Alam ko nung wala akong magamit, nag-laptop bag ako. Yung pamana galing sa Kaya nabully ako kasi ako pinakamatangkad sa class namin. Baliktad. Baliktad. Dapat nga mas kitang-kita mo yung bumbunan nila isang wakamol. I have moles on my right cheek. Ako daw si Gloria. Wala. Pag nakita ka talaga yun. Oo, pag may nunal, no? May alam ko may nabully sa amin na Nabully dahil may nunal sa Ako puta, nabully ako yung sa saktan damdamin ko eh. Bakit? Hindi to dati. May warts ako sa leeg. Tapos katabi parang nunal. Parang sisipal na. Uy! Parang kagat ng vampira yan. Dalawa. Oo. Yung warts yung tapos may yung umano sa akin yun Tayo na may kulangot daw ako sa leeg. Bad trip ako. Umalas mo kapag yung nunal mo. Nasa ilalim ng ilong mo. Tapos yung magkakamadan, uy, may hiya pa sila sa'yo sabihin. May dumi ka sa... Nung high school, may hiya ka nun? Hindi, ngayon malaki na. Yung high school hindi. Niisip Tuturo mo agad yan. Uy, ano yan?
I was bullied because of my dark skin. Medyo. Ako din. Vlog. Hindi ba? Yun kasi yung beauty standard sa atin sa sa Pinas. Dati. Dati. Ngayon medyo na pag morena, parang mas Kaya- appreciated Kaya na. naiya akong magsabi ng crush ko kila Dave dati. Bakit? Kasi maitim. Oo. Ano kasi yun? Yung Blackberry pa yung phone. Oh. Da-download akong porn. Wala pa. Siyempre luma pa yung di ka naman nakaka-stream. Na-download ka. Download ako Ebony. Nung nakita ni Jay, puta. Nag-trip. Hanggang ngayon, pinagdatripan ako. Pinagkakalat. Junior. Ganun. Yung mga bata pa naman dati racist. Makakita ng kakaiba. Parang Ayun yung exotic. Bulol ako. Nahihirapan ako sa letter R. R. Ako din naman eh. Pero hindi ako nabully. Depende. Ako nabully ako ganyan nung high school eh. Bakit? Yung letter S ko. Kasi Parang may braces ka? S. Nung may braces ka? Okay. Di ba, Siege yung, tawag nila sa akin, Siege. Okay. Di ko daw masabi yung mismong pangalan ko. Siege. Bakit ng mga ugali nyo? Wala. Ang sasama nyo pala? Nabully ako before because of my looks. Sobrang puti ko daw, mukha daw akong white lady at para daw mais buhok ko. Ano Buhok ko siya? Dahil Parang, kulay brown na not the typical black hair. ano yun? Parang siyang albino. Anong tawag sa Hindi gano'n? naman, maputi lang siguro siya. Tapos, Brown yung buhok niya. brown yung buhok niya. Parang ash gray. Kaya mukha daw, mukhang mais. yung mais. Yung mais na hilaw. Hello pa, no? Wala pa cheese. Butter. Ay, di ka namin, hindi ka na. Kasi yun naman nag-comment nun, hindi ka namin, Parang minoprove lang natin ba't sila nababuli. Nabuli ka dahil mabait. Ay, sabi niya dito, dahil mabait ako at anak ako ng pulis. Binuli ka pa? Anak ka ng pulis? Anak ka ng pulis. Tapos nabuli. Ang tatapang ng mga anak ng drug lord yun. Yun ang bubuli sa kanya. Bawal buliin. Galing nun Bata niya lang pala yung tatay. Because I was studying to get honors. Depende, mga GC. Kasi meron yung GC na sobra-sobra na eh. Yung parang... Ako? GC ka! GC ka! Bakit? Oo. Nung high school, tsaka Grade conscious. Kasi conscious ka lang. Hindi. Ay, Hindi. Na dati, bawal ako magka-line of 7 eh. Sa amin din naman. Pagka nagka-line up 7 ka, sibak ka na sa amin eh. Hindi. I mean, sa magulang ko. Oo. Di Sa ba magulang normal yun? Pag 7. 75 yung passing, di ba? Oh. Line of 7, kahit pag nag-79 ako, pinapagalitan ako. Parang typical. Unlike ngayon, yung ngayon ang lala kasi lahat binibigyan ng 90, 95. Tapos nakita mo yung isang parang issue nun. Hindi siya makapag-compose ng complete sentence. Tapos 90? Tapos 90 lahat ng grades siya. Kaya nagtataka yung magulang bakit hindi siya na-admit dun sa sa school. Nireject siya kasi nung school na pinag-applyan niya. Kasi nga, hindi nga man lang high school na siya. Hindi man lang makapag-compose ng buong sentence. Tapos yung grades niya, 97, 99, 98. Diba? Ang dali na ngayon Parang alam mo yung hindi na siya ganun ka-special kasi dati talaga sobrang hirap makakuha ng line of 9. Pinaka mataas na grade na binibigay nga sa amin 92 sa inyo. Pinakababa na witness ko 69. Binigay sa akin. Sa card? 69 ang puta. Bad trip mo. Ba't bad trip ka pa nun? Kasi ganito yun. Maliwanag ko Sa amin kasi nag-start yung UBD. Kumbaga hindi, ngayon kasi, ngayon, na siya, di ba sa batch natin, UBD. Sa atin nag-start, so tinetesting nila. So 50% ng project, 50% ng project yung grade mo. Yung teacher na yon, isa lang na project yung pinigay niya. Yun lang.
ang pinagtataka ko, kasi hindi ko nabasa. Pero ang pinagtataka ko, saan nanggaling yung 19? Kasi dapat 50 lang yung grade ko. Oo nga, ano. 50 yung highest. Na makukuha ko kasi nga. Ang tangina, 19 lang. Siguro, naawa, binigyan ako ng... Hindi, 50 kasi yung yung iba, yung quiz, yung mga assignment. So, mataas. Tinry kong habulin. Kasi ayaw niya ibigay sa akin yung pinapasa ko yung project ko. Tinry ko naman. Mahirap kasi intindi ng mga teacher namin eh. Korean sila eh. Nabully ako due to stereotypes as a Muslim. No? Nakakagilty nga din. Dati hindi Bata kasi parang hindi mo pa masyado matake yung gravity ng mga bagay-bagay. Ano din nun? Parang high school pa lang, nagiging agnostic na ako. Na agnostic meaning 'di ba parang naniniwala ka na may higher being pero alam mo na parang too naive yung utak ng tao para ma-imagine yung higher being. Hindi, parang naging atheist muna bago agnostic. Bago agnostic. Bali nung parang iniisip ko, paki ko, wala ko. Parang lahat series of na lang. Series of coincidence lang. Being a bubbly kid. Baka bibo kasi siya. Ayan yung ayan na tawag na baliw at isip bata. I was 7. Bata kayo, nasa kaisip bata. Tayo talaga yung mga bata. Nakakainis yung mga bata. 7 years old, sinabi ang isip bata. Nasira backpack ko, so nag-tote bag ako pagpasok sa school. Mukha raw akong katulong. The next day, plastic bag na lang ginamit kong lalagyan ng mga libro at notebook. Uy, yan nga sa tote bag. Plastic bag? Ba't? Bakit? May tote bag ka na eh. Nadala siya ng Nung pambubuli, nung plastic bag na lang siya. Isang araw lang sa isang araw lang pa eh. Hindi niya kinaya. Kasi, picture ng plastic bag, di ba mas malala. Grocery? But, ang masamang trip nun, di ba yung mga bata nilalagyan ng bato yung yung bag. Ang masamang trip nun, plastic bag na lang yung bag mo. Ang trip yun, Nilagyan pa ng bato. Tapos, di na naman buhol. Yung dalawang bully na sa akin. Hindi mo kailangan mong butasin yung gilid. Pupunot na yun pag naisip mo pa yun? Gagawin mo nga yun? Naisip mo pa yun? Kasi uso nga yung lagayin ng bato. Nabully ako dahil anak ako ng teacher. Di ba parang kapag ka nga? Medyo. Mas... Ba't may mga naalala din ako ganyan? Protektado ka pag pagka anak ka ng teacher. Kasi sa amin ganun eh. Parang yung mga anak ng teacher, makalakad, kala mo. Putay na nila. Diba? Nangangas yung maglakad kasi. Sila yung mga nambubuli dun sa sa anak ng pulis. Utapang pa din nun. Teacher lang. Teacher lang. Hindi, I mean... Porket teacher mo. Oo, matatakot. Takot mo pulis doon? Hindi, sila nga yung sila yung mas malakas kasi teritoryo nila yung yung teritoryo din sa school, no? Hindi, syempre, mas nakakatakot mga teacher, yung mga pulis yun. Grabe. Ako nga, ako hindi ko naman nabully yun. Yung anak ng service driver namin. Bakit? Ewan ko, parang feel ko, walang, ewan ko kung may nambully sa kanya, pero at least ako hindi. Kasi, yun yung service ko pa uwi. Pag malaman ng magulang, baka wala na. Hindi na ako iatid. Isang araw na lang, pagkalabas mo, wala ka sundo. Because I like anime and K-pop. The way I act and the way I talk. We talk softly at home. Hindi ko naman mabubuli yung sa anime. Hindi ang dami binubuli. Ikaw kasi tayo, mahilig tayo sa anime. Pero yung mga dati, kapag lalo na nung high school, elementary, pag nalaman na mahilig ka sa mga anime, tas yung mga hindi nanonood na anime. Ngayon kasi namin ang nanonood eh. Hindi, pero sa amin kahit yung
wala namang nangasar na ano, kahit alam ko di na nanonood na anime. Lalaki ewan ko lang. Sa mga lalaki, wala. Meron yung mga actually more on college College ko nakikita, yung mga elitista na Ay, pag yung mga you watch anime bro, yeah, that's for fuck you bitch. Tangin na nyo, college friends. Di kayo mahal ng nanay nyo. Ganyan kayo magsalita. Galing sa private school. Ganun ba sa public? Pag galing private? Ako kasi private lang ako buong Ako public ako ng LM. Parang wala, nung bata pa, hindi pa naman. Hindi mo kasi alam yun Public private Baka pag transfer kasi, syempre, yung mga transferee, kapag transfer, hanap ka ng ng parang ikakaano dun sa transferee Kasi bagong salta Dahil pangit ako. Wag mo naman kasi aminin sa sarili mo. Yung wag na. Magkakalagay mo. Walang daw Dahil pangit ako. Yun yung nakalagay mo. Parang wag mo aminin. Ako di ko inaamin Kanya-kanya naman yan. Kanya-kanyang preference lang naman yan. Kung hindi ka maganda sa iba, baka malay mo. Maganda ka naman para dito sa kabila. Mas masama kung hindi ka maganda para sa'yo. Love yourself. I was a Catholic living in Mindanao. Balik daw ako sa Visayas, taga Manila ako. Sa Mindanao? Dahil Catholic? Ayun, nabasa. Kasi tumae sa shorts tapos tumulo sa medyas. Sorry. Alam kong grabe kami makatawa. Pero nangyari din sa akin. Ay, bakit hindi mo nangyayari yan? Totoo ba? Huwag mo akong damay Sa'yo lang nangyari yan. Hindi tumulo sa medyas. Sa kanya lang nangyari yun. Nasalo ng brick. Nasalo? Kahit anong gawin mo, huwag kang tatae sa loob ng classroom. Oo. Kasi, kapag tumae ka sa loob ng classroom, hindi ka na nila makakalimutan. Yung mga valedictorian nyo ng elementary, hindi nyo na naalala. Pero yung tumae sa classroom, alam mo kung sino. Ako isa lang naman nakauli. Rico. Buti ka mo. Hindi ka na pagtripan. Buti nga na tumulo sa medyas kung pumatak sa lapag. Kung pumatak yun sa lapag, yun lang. Diri. Na-imagine ko na. Yung dito, isipin mo dito. Yung binti mo. Ibig sabihin, paano? Masabaw. Hindi mo. Tumulo. Gumapang sa binti, pre. Di ba? Medyo mainit-init. Hindi, yung mga ganyan, minsan kasi kailangan mo din maranasan yan. Kasama yun sa paglaki. Siguro hindi pa ako masyado tumatangkad Hindi ko pa nararanasan. Di ba ba? Hindi pa. Kahit yung mata sa biyahe. Hindi. Ang haba kasi yung biyahe ko, saan ka ba? Ay, na-college na ako. Saan ka mo biyahe? Dito, Fairview. Hindi. Meron maabutan ako sa bahay na, parang ganyan. Sa bahay, sa CR sa school. Ang pinakaayo, kinakatakutan ko, tumahay sa CR na school. Kasi alam mo, pag titripan ka, tapos yung mga cubicle nyo, yung hindi yung diretso. Kasi partition lang. Tapos kapag ka tumahay ka, silip. Tapos gano'n. Patay yung ilaw. Pakita mo ugali nyo. Ginan nyo kami sa Ikaw yung gumagawa ng ganun, kaya natatakot ako sa mag-CR sa labas Uy! Okay. Ikaw yung mga dahil kaya may trauma ako sa mga CR Sorry. Meron yung sa office, kapagada din namin. Patay. Tapos, wala, sisigawan lang namin. Kami, kwak. Napatay ilaw. Kaya namin Tapos nung pagpasok namin sa sa production area.
Tatawanan kasi kinig daw pala kami sa siya. Tapos kung ano ginagawa. Meron akong ganyan. Ano naman, hindi naman siya bullying. Parang as a form of joke. Tapos, Nagmalinis. may disclaimer. Kasi yung tropa, parang na-CR na siya. Tapos nung nasa CR siya, syempre pagpasok mo, alam mong nasa CR siya eh. Tinignan ko, may paa sa cubicle. Hindi siya ginawa, hindi siya tinanong. Hindi, pasok cubicle siya. Pero tingnan ko, ako rin yung dahilan kaya natatakot ako sa ano eh. Alam ko kasi ano yung gagawin ko eh. Ayun na. Home sim. Tapos, hindi nakita ko yung paa. Oh. Meron akong canister noon. Yung canister ilalagyan ng malalaking ano. High school yan? Hindi. Kanisya. Lalagyan na ng malalaking ano, papel. Oh, canister. Magkakita ko. Ginagano ko sa mga ilalim. Tapos, lumabas sa kabilang ano. Lumabas sa kabilang cubicle. Paano lumabas? Ibang tao pala yung ginagano. Hindi wala yun yung kaibigan ko. So, wala, natural na bully. Walang pinipili. Hindi ko alam. Alam ko ano yun. Niisip mo, dalawang tuwa tayo. May tuwa tayo dito. Kahit sino dito. Ikaw. Ako, wala naman. Walang maalalang na ano eh. Huli sa akin eh. Isa lang, pero hindi naman pinagtripan. Sa CR. Parang sinabi niya, ano pare, natay ka? Ay, pare, malas. Malas, yun lang. Yun lang sinabi. Malas talaga, malas. Malas. Napakanan siya lang. Malas. Ay, so yun guys, yung question of the day. Question of the day. What's a petty reason you were bullied for during elementary or high school? Okay. Nakwento din yung hanggang tatrabaho na ako. Para sa ating weekly... Ano ba? Ayoko nang tawaging sex story eh. Hindi. Pero ito may sex pa din. Pero ano lang. Gusto ano lang yung discreet lang. Discreet lang. Ayoko yung learned. Ito yung title. Sent in by Minute Football 7278. Learned. Don't stick your dick into crazy in a hard way. Don't stick your dick in a crazy in a hard way. Okay, gets. Okay. So ayun, as title suggests, pumatol ako sa girl na maraming red flags at mentally unstable. Dati mahilig ako sa mga babae na may daddy issues until I met this girl. Kawork ko siya sa previous company ko. Nagkagusto siya sa akin and pumatol naman ako despite noticing my red flags. Many red flags. Virgin siya at ako una niyang experience. Please note na siya yung unang nag-aya, suggesting na punta daw kami sa gantong place, etc. Siya rin gumastos ng booking namin, and syempre, ako naman sa foods, vice versa. First booking namin sa Airbnb is, ano to? Kanilungus? Ano yun? Kanlingus. 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 Angas mo! Yun lang, dag. Hindi ka kaya. Parang bastos na ka, tapos tumitingin ka pa sa akin. Ayun lang. Ulitin mo. Ano ulit siya? Kanlingus. Ayun. At pilacho lang ang nangyari. Walang sex na nangyari. I'm very patient and respect her decision na magsisex lang kami pag ready na siya. After nun is plinano agad namin mag-book to do the deed. Second booking is we're both drunk and shit. So ayun na nga, may nangyari na. I was very gentle and prepared. I have a Durex lubricant at dahan-dahan lang talaga ako. As in, masaya naman kami pareha sa afternoon. After nung una, naging sunod-sunod na until almost weekly may booking kami. On a regular basis. Ganon. Sadly, one tragic event happened. I won't go into details, pero namatay yung parents ng ex ko and I had to attend a funeral. I took 2 VLs sa work and that's where shit happens.
Nagpaalam naman ako sa kanya and she agreed pero nag-breakdown si Gaga sa office. Umiyak at binanggit daw yung name ko na ni-rape ko daw siya. Ay, go! Gago kayo. Ang The fuck, man? ang dami na daw red flags. Ano pala siya? Parang boss niya. Kasi doon siya nagpaalam eh. Ah, shit. Ano? Damn. Wait lang, nasa na ako? Akala ko chill lang tayo ngayon. Yun yung ano eh. Nalaman ko lang to sa isa kong ka-workmate. For context, I have a work from home setup and siya naman is hybrid. Siyempre, sobrang na-turn off ako and I was like, what the fuck? What the fuck talaga? Siguro may mali din ako kasi di ako nakakapag-update agad. Ba't ka mag-update? Hindi naman sila. Pero di sapat na rason yun para sa akin, para siraan ako. Di talaga. I did not and will never rape a girl. Tama lang. From that moment, I took a screenshot of our convo, bookings, receipt, and save it to a cloud and hard drive. Nagkabati naman kami after nung incident na yun, pero sobrang na-turn off na ako and I had to dodge the bullet. I will never be happy with this girl. Ngayon pa lang na wala kaming label, what more pa pag meron na. Fast forward, tinakot niya ako, nakakasuhan niya daw ako ng rape, at tamang kwento siya sa mga bitchesa niyang friends na paniwalang-paniwala naman sa kanya. Hindi biro yung ano. Hindi biro yung rape. Parang false accusation. Ganyan. Ano ba yun? Kailangan natin censor yun? Okay, siguro. R-word. The R-word. R-word na lang, R-word. Sorry. Yung mga friend niyang enabler is tamang push sa kanya, nakasuhan ako at araw-araw akong ginugulo without knowing my side. After 2 months, ayaw pa din ako tigilan at nag-send ng positive pregnancy test sa akin tong si girl at ako daw ang tatay. Sabi ko, pananagutan ko yan if akin talaga yan. Pero imposible kasi nagka-mens siya after ng last sex namin. At nagpipills siya na ini-inject. Ini-inject? Oo, yung ano. After several months, nag-resign ako kasi di ko kaya yung stress. 6 months after, nag-post siya, nakunan daw siya. Ang gulo, After a year. Nahirapan na ako. Hindi, nag-send nga ng positive na pregnancy test. Oo nga, hindi nahirapan na ako doon sa kwento niya. Ang hirap nga nangyari sa Ang kanya. hirap yung sitwasyon niya. After a year nang di ko siya pinansin, I received a subpoena. Ano sa pina? Subpoena yung talaga. Si-serve ka nung pinapunta ka sa korte or may case against you. Okay. Para doon, yung sa R-word case. I lawyered up, met her sa Hall of Justice. I have a lot of video evidence, chats, text. I won the case. Yung case dismissed. Kasi siya yung siya yung pinaboran ng korte. Tama ba? Case dismissed. Ibig sabihin nagkaroon ng conclusion. Sino defense ulit sa ganun? Wala ako nung... Defense ka kasi ikaw yung suspect ikaw yung accused eh. Okay. So okay. Defense ka. Ayun, yun yung Wow, case dismissed, galing. Last update ko sa kanya, na-terminate siya at dami niya kaaway na dating friends niya. Wakyo kayong lahat magkakaibigan. yun yung sabi Hindi ako. Yun lang, so never again. Kaya never stick. Damn! Met a crazy bitch who faked pregnancy and filled a falsified R-word case to me. Di ba pwede niya kasuhan rin yung pabalik? Parang libel. Paninirang or defamation. No. Moral ng story, siguro, wag na lang tayong, makinig tayo sa red flags. May mga comment, case dismissal lang. What about expenses mo and damages? Yun nga parang dapat, di ba? Her for libel. Meron siyang rights na kasi nga, grabe yung mental toll nun. Tapos finance, di ba? Ayun does she have the crazy eyes? Crazy eyes. Nag-comment yung original post na just some crazy ass. But not worth it. May crazy ass ka pa dyan, kulit mo. Buti nga nakapag-joke pa siya sa ganun eh. Oo yun. Siguro sinusumpa ako yung tao na yun. Nanood ka ba na How I Met? Yung the Vicky Mendoza diagonal scale. Yung hot crazy line. The hotter it gets, the crazier. Ganun. Tingin mo. Ang yun eh. Ang lala. Hirap na hirap akong akala ko chill na gabi lang to. Actually, may mga ganun talagang ganda siguro nun, no?
Kung ganun kabaliw. Kung susundin natin yung graph. Yung graph ng ng hot tsaka crazy skill. So, nagiging mas sobrang hot niya, mas baliw. Hirap talaga kumantot ng babae ngayon. Puta na nyo. Hirap na makahook up. Ba't yun? Mas na sila eh. Mas mabilis, mas magaling na silang magtago. Kaya dapat maging mapamatsyag. Kilitasin nyo muna. Di ba kilitisin? Kilitisin? Di ba kilitasin? Yun na din yun. Kilitisin nyo muna. This is the reason why I always take R-word allegations with a grain of salt. Ano ba ibig sabihin? With a grain of salt. Parang... Hindi ko rin alam. Oo, tanungin. Ay, di kami bobo Yeah, search natin grain of salt. Kasi, sabihin, para rin sa mga hindi nakakalam. Oo nga. Si grain of salt. Grain of salt meaning to not completely believe something that you are told because you think it is unlikely to be true. You have to take everything she says with a grain of salt because she tends to exaggerate smart vocabulary-related words and phrases. Kumbaga, lagyan mo pa din na pagdadaan mo pa din. Ano kinalaman nung asin? Wala na eh. Tapos na. Ano kinalaman nung salt? Ba't ba? Ba't ba kasi? Hindi. Oo nga. Tumigil ka na. Sa galing yung salt. Ba't may nagbibigay? Hindi ko na alam. Magkano per kilo? Wala pinumuntahan yung Wala nang May nagtatanong pa. Masarap ba? Curious lang. Ten. Flash news. So what's the flash news, Siege? Nagkaroon ng kontrobersiya ang Ben and Ben. Ito kamakailan lamang. Ayon umano sa mga sources, lagi daw silang sumisingit sa mga lineup ng gig. Isa dito ay ang naging panayam ng Tanya Markova. Uy, ganda ng Tanya Markova eh. Ayan. Parang ang sabi daw kasi, ang naging issue niya, hindi lang daw isang beses. So, 2 beses na. Parang naglabas yung Tanya Markova ng statement na, ayun nga, sumingit yung Ben and Ben kasi hindi nakapag-perform. May parang na-open na slot. Tas hindi na nakapag-perform yung Hindi na nakapag-perform yung nasingitan nila. Ganun? Parang ang nangyari kasi, yung syempre. Tanya Markova, hindi na Hindi yung Tanya Markova. Ibang performer, ibang artist. Parang, ang Tanya Markova muna, tapos Ben and Ben. Kumbaga sila yung last na act. Tapos meron pang 17 daw na artist. Hindi nakapag-perform kasi sumingit yung Ben and Ben. Pero, ang sabi daw, parang nagkaroon ng technical difficulty din yung performer na yon. Tapos ang ikinagagalit lang nila, syempre, kasi nga, main act ka. Tapos sumingit ka dun sa mag-uwian yung mga tao eh. Yun din. Hindi naman sa mag-uwian, tsaka pero, kumbaga, uwi ako. Tapos na pag napanood mo na yung gusto mong banda, uwi ka na. Sabagay. Pero, ang inaano naman ng Tanya Markova, parang respeto lang daw sa ibang artist. Parang ganun. Kasi, hindi lang daw isang beses pangalawa na. So, ang in defense naman ng Ben and Ben, organizers ang ang nagbibigay sa kanila ng, kumbaga nag-organize na, mauna na sila. Kaso, parang syempre, as bilang professional naman, siguro naman may right ka rin na magsabi na, ay, hindi, alam mo yun, if may respeto ka talaga sa sa mga artist na okay. siskipan mo. Bad Ben and Ben. Ayun, ang flash news. Ang flash news natin. Recommendation. Recommendation. Anong nasa spotlight of the week? Ikaw. Baka mayroon ka naman. May pinapanood ka, may natapos ka. Yun. Hindi naman natapos. Medyo na siya. Lumang movie na siya. Pero very underrated. Underrated. Yung hindi naman luma. Parang last year mga ganun. Yung Puss in Boots.
Last Wish. Hindi ko pa napanood. Ay, di mo naman Hindi pa. Panoorin mo. Kasi parang ano yun. Ang sigado eh. Ang storya niya kasi, hindi ko naman i-spoil lahat. Parang, sa simula pa lang, yung simula lang, last wish siya kasi naubos na ni Puss yung 9 lives 9 niya. lives. Okay. Ayun eh. Parang doon umikot yung story na naubos niya na yung 9 lives niya. Tapos, eventually, parang sa dulo nung kasi di ba magkakaroon ng Shrek 5? Nag-announce na sila ng Shrek 5. Parang yung sa dulo nung movie na yun kasi, parang sinabi ni Puss na we're going home. Tapos pupunta sila sa far, far away. Kumbaga tinis na nila yung yung Shrek 5. Okay. Oh, kasi yun, parang kasama niya dun sila Goldilocks, sila, parang si Goldilocks, tsaka meron isa eh. Unit si Goldilocks? Si Goldilocks tsaka yung Three Bears. Akala ko yun. Yung Big Bad Wolf yun. Three Bears. Si Red Riding Hood yun. Si... yung Big Bad... Hindi. May... Three Little Pigs na yun. Yung Big Bad Wolf. Okay. Oo nga. Ano yung Three Bears? Si Goldilocks yung yung tinry niya si Mama Bear, si Papa Bear, tsaka si Baby Bear, yung pagkain. Okay. Okay. Ano ba yan? Sabaw. Hindi ako nakikinig ng elementary. So yun, very fun, tapos sobrang underrated. Tapos, meron akong isang character na favorite doon. Pag napanood mo, alam mo kung sino siya. Alam mo na agad kung sino siya yung paborito ko kasi sin Goosebumps talaga. Okay. Wala, mga clips lang sa TikTok din na panood ko eh. Ganda. Try niya panoorin bago lumabas yung Shrek 5. Doon ko nga natapos yun yung Martian, kay Matt Damon. Di ba napanood yun? Yun yung sa patatas, di ba? Itatanim siya patatas. Sa TikTok ko lang natapos yun. May isang buong video sa TikTok? May yung mga part-part. Parang part 1, part 2. Part 52, ganyan. Mo, sunod-sunod. Nakatapos ka na. Ang masaklap nun, wala yung kadugtong, tas yung next na agad na part. Hanapin mo pa. Tapos natapos yung movie, nandun pala yung plot. Sige guys, ito Ito na, ang roleta ng kapalaran. Tingin niya po ito. Okay. Ako ba yung gago? Ayun pala eh. Parang kwento lang eh. Maikli lang. Ako ba yung gago kung ginawan ko ng Twitter yung lolo ko? Yun yung title. Tapos? Ganito kasi yan. I was 20 years old at their house, tapos magkatabi kaming mag-cellphone. Tahimik lang ako pero alam ko na may gusto siyang sabihin. It was a hot afternoon at taglibog. Taglibog si lolo. Surf lang ako sa FB na, taglibog pala si, siya. Ang nainita lang, yan. Surf lang ako sa FB ng ganyan while waiting him na magsalita kasi feel ko may sasabihin talaga siya. So, it took him a while before he speak up. Then he said, mabalin pasaan bold atoy? Ha? He said, holding his phone. In Tagalog, pwede bang pasaan ng bold ko? Ako naman, di nagulat kasi nakikita ko siya minsan manonood ng basta sa YouTube. Hindi na nagulat eh. Di ako nagdalawa isip, of course. Tawagin ka, noy. Palagay naman bold to. Wala pa sa bold. Di ako nagdalawa isip, of course, kinuha ko phone niya. Ang problem lang, hindi ko naman pwede download na ng bold kasi wala naman nang nagda-download ng ganun ngayon. Kaya, ayun, ginawan ko siya ng Twitter. Sa alter ata yung Twitter. Para iba-iba ang mapapanood. Sa ina mo, toy. Huwag mong, kinampihan mo lolo mo. Ang kulit nyo. Ayan, nagkulong pa kami sa kwarto para lang ituro ko kung paano i-operate yung Twitter. Shit.
Ako ba yung gago kasi ginawa ko yun, napag-utusan lang ako at natatakot ako baka makita yun ni Lola. Boy pa pala si Lola. Kasi ako lang naman ang lagi kasama ni Lolo at palagi kasi ginagamit ng mga pinsan ko ang CP ni Lolo. Baka mabuksan nila. Mabuksan nila. Ayan. Ano to? Yan ang, ako ba yung gago guys? Ako ba yung gago kung ginawan ko ng Twitter Lolo ko? Baka sa akin, baka magkaiba kami opinion ni CJ. Ano Ano ba? Gago ba siya? Gago ka siguro sa paningin ng iba. So, long story short, sa akin hindi. Hindi. Sa akin hindi. Pero, ewan ko na kung gagawin ko yun. Pero hindi ko naman, hindi ko gagawin. Sa akin, gago siya. Gago siya. Kasi iba yun eh. Kumbaga, kaya naman mag-download siguro ng bold na lang. Tapos, Kasi tatago niya. Oo, tago na lang na kaya naman yun. Tayo na, yung sa altar pre, opening different possibilities yun eh. Oo nga. Diba? So, Hindi ka lang makakano doon pre. Ano yun? Live interaction yun. May kitty cat? Tapos makikita yun ng pamilya nyo, di ba? Siyempre, pag matatanda na, akala, tayo na, ako lang na. Makikita ng Pag matanda, ang laki pa naman ng font nun. Di ba? May edad. Saka accessible kasi nung mga nung mga bata. Oo. Di ba? Oo. Gago. Ibang apo, mga apo mas bata sa'yo, ganyan, baka makita pa yun. From experience, nakikita ko sila, tatay ko naman, sa tapos, Nahuli mo? hindi, Nahuli. Lagi kasi lang, pag hiningi ng bata, bibigay nila. Ganon. Mas spoiled yung mga apo kaysa sa mga anak. Siyempre, bibigay niya yun eh. Tas, Hindi. kung ako yung lolo, pag-iisip ako, may bulto eh. Kasi isipin lang nung matanda, hindi naman nila alam to. Alam lang nila maglaro. Ang masaklap pa nun, totoong pangalan ni Lolo, hindi niya pinalit. Ang sana na lang ginawa. Nakikita. Nakikita mo si Lolo Richard nagko-comment. Wow! Ang lupit. Hayop. Lintik na yan. Ang galing. Lintik. Yung mga Diyos ko po. Diyos ko po. Yung mga matatanda nila. Rujos ko. Ano yan? Sasabihin pa, wow, kamukha mo lola mo dati. Tapos alam mo yung pag matanda, yung hindi pa nila makita. Alam mo pag yung hawak yung phone, tapos nilalayo-layo yung mukha. Tapos nakagano. Inakasquint yung yun na guys, 2:30 na. 2:30 na. Sobrang late namin ginagawa ito. Ba't ba namin ginagawa ito? Isa lang naman fan namin. Shoutout sa'yo sa aming number 1 fan. Yan. Si Prop. Si Ma'am. Si Ma'am. Wow. Thank you, Ma'am. Yun. Ramdam ko ang suporta mo. That is it for our episode for the week. Happy weekend, guys. Happy weekend. Enjoy. Peace out. Kalimutan mo na. We are. Up! Ano yung we?